Nagpalit lang daw ng power steering fluid si boss. Ang problema, after niya magpalit, nagkaroon ng ingay dito sa makina. Ayan kung naririnig nyo. Actually, dalawang ingay yan mga boss eh. Yung isa sa idler arm, yung bushing niya. At dito naman sa makina, yung power steering belt, maluwag. Nakakatuwa nga dahil iisa lang ang symptoms nila pag lumiliko. Eh syempre, yung power steering belt talaga, iingay yan kapag lumiliko, pag maluwag. Eh ito naman, sa idler arm naman, kapag pumipihit din dahil yung bushing niya nag-stack up, iingay din. Kaya same sila ng symptoms pag lumiliko. At dahil nga ang suspect ng customer ay itong langis at itong steering pump, pinapalitan niya muna sa akin ito ng steering fluid kahit na kailan lang siya nagpalit. Bagamat alam ko naman na kahit palitan to ng steering fluid, hindi mawawala yung ingay. Kaya lang nakita ko yung steering fluid niya, marumi pa rin kahit na napalitan na. Kaya hindi ko na kinontra yung gusto mangyari ng customer dahil tama pa rin naman yung desisyon niya kahit papaano. Ang mali lang naman is hindi dyan ang panggagalingan ng ingay. Yun kasi ang akala niya. Kasi nga, nung nagpalit lang siya ng oil dito sa steering pump niya, doon lang nagka-problema. Kaya, syempre, di natin maiiwasan na yun lang naman ang ginawa ko, nangyari na yan. O, yun ang akala niya eh. Ang hindi niya alam, nagkataon lang na lumabas yung ingay kung kailan siya nagpalit ng oil dito sa power steering niya. Nagkataon lang yun, nangyayari talaga yun mga boss. Kaya huwag kayo mataranta. Tignan nyo, papaandarin ko yan, napalitan ko na. Pinakita ko lang sa customer na hindi doon ang problema, hindi sa langis at hindi rin sa steering pump. Narinig nyo mga boss, di ba? Maingay pa rin siya. Pero napagsabihan ko na yung customer na wala talaga dyan ang diferensya. Kundi dito sa power steering belt niya at dun sa idler arm. Yung idler arm nito mga boss, napalitan ko na yung bushing kaya wala nang ingay doon. Ito naman pump belt niya ngayon, mag-a-adjust ako. Sa paglagay naman ng power steering fluid, mga boss, madali lang naman yan. Kasi meron naman yung dipstick or gauge na susundin nyo na level. Kaya hindi naman kayo masyadong mahihirapan. Siya nga pala mga boss, sa Shopee ko lang binili yung ginamit kong panghigop dito sa power steering fluid niya. At dahil okay na yung level ng oil dito sa power steering pump niya, mag-a-adjust naman ako ngayon ng belt dito pa rin sa power steering pump niya. Number 14 yung tinuturo ko na nut mga boss. Diyan kayo magluluwag muna. Pag hindi nyo kasi niluwagan yung nut na number 14 mga boss, hindi kayo makakapag-adjust dito sa adjuster ng power steering nyo. Hindi nyo kailangan tanggalin yung nut mga boss ha, luluwagan nyo lang yan. At pag okay na yung luwag niya, o lilipat ka naman dito sa adjuster niya. Sa adjuster niyan mga boss, number 14 din yung tools na gagamitin nyo dyan. Pwedeng box wrench, pwedeng socket wrench. Basta lagi nyo lang tatandaan pag nag-adjust kayo ng mga pump belt dyan sa sasakyan nyo, dapat lalagyan nyo siya ng clearance. Hindi pa pwedeng wala. At yung mga bolt or nut na luluwagan nyo, huwag nyo kalilimutang higpitan after nyo mag-adjust para hindi kayo magkaroon ng problema. At kung gusto nyo naman makita kung paano ako mag-adjust, pwede yung isum to mga boss para makita nyo kung gaano kalaki ako magbigay ng clearance. Pag nag-a-adjust ako ng mga belt or ng pump belt, malaking bagay kasi mga boss na marunong din kayo mag-adjust ng mga pump belt ng sasakyan nyo. At pag okay na mga boss, pag mo kalilimutang higpitan itong naglalak dito sa adjuster mo, ayan yung inihigpitan ko, yan yung number 14 na nut. Napaka-importanteng mahigpit yan. At pag okay na, pwede na nating paandarin para magkaalamanan na. Malaking bagay din kasi yung mapasaya mo yung customer na yung ine-expect niya na malaking sira ng sasakyan niya, maliit na problema lang pala. Dati kasi nung hindi pa napapalitan yung idler arm bushing nito, pag niliko mo yan at hindi pa na-adjust yung belt sa power steering, halimbawa, pag niliko ko yung gulong yan, iingay na yan kung napanood nyo yung unang video yung ginawa ko. Pero ngayon, okay na siya. At masaya si customer dahil hindi siya masyadong napasabak sa gastos. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo kahit maliit lang na idea. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!